Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga beswa. Yan, sa mga Marcos loyalists and supporters. Hello sa ating mga kababayan. Gusto nyo yung good news guys? Nako, talagang mamamangha kayo sa good news natin ito. Sabi po dito guys, inauguration of Phase 1C of the Pasig River Urban Development Project, Intramuros, Manila, June 23, 24. Alam po natin guys itong Ilog Pasig River, ika nga, no? Talagang complete rehabilitation under the Marcos administration. Natapos na po, no, yung Phase 1A at ang Phase 1B. Inaugurasyon yun 5 months ago or 6 months ago, correct me if I'm wrong. Now, ang another inaugurasyon naman ng Phase 1C. Agay! Ang ganda nito guys. Panoorin nyo. Ipi-play po natin. O, ayan. Nakikita ko. Grabing linis, di ba? Ang ganda ng ginawa, oh. Yung mga bakod sa gilid, oh. Wow, grabe! Yung mga ilaw guys, napakaganda. Kudos naman yan talaga kay Madam First Lady Lisa Marcos. Siya po ang may idea niyan, yung mga design, yung kulay ng ilaw, lahat-lahat. Siyempre kudos din kay Secretary Acosar, mga kababayan. Dahil talaga namang isa sa mga nagpapaganda ng Ilog Pasig. At ang mga involved, ayan. Pero mayroon tayong i-correct, okay? Kasi kinikredit ito ng mga dilis kay Digong. Let me correct guys, Real talk po tayo. Huwag kayong mag-credit at grabber. Mag-research kayo muna. Now, ito lang masasabi ko. Nung panahon ni Digong, mga kababayan, ang tanging ambag lang ni Digong guys, linisin ang Ilog Pasig, tinanggal ang mga water lily at mga basurahan. Yun lang po yun. Yun lang po ang ambag ni Digong. Wala na. Pero yung pagpapaganda ng Ilog Pasig, katulad na itong nakikita nyo na napakaganda, yung mga ilaw, mga dekorasyon, mga design, yung daanan, pasyalan, lahat-lahat. Yan po ay i-credit yan sa Marcos administration. At ang may panukala niyan, yan yung babae naka-orange. Walang iba kundi ang First Lady Lisa Marcos. Kasama mga nagdi-design. Di ba? Social. Kaya guys, wag kayo nagki-credit na hindi sa inyo. Alamin nyo muna. So dahil dito guys, inaugurasyon ito, ibig sabihin, yung iba pa under construction kasi sabi ng Pangulo, tuloy-tuloy po ang pagpapaganda ng ang Pasig River, dahil ito guys isa sa mga attraction ng mga attraction yan sa mga banyaga. Marami po ang pumupunta diyan. Dinadayo na po yan, lalo na po sa gabi, makikita ninyo ang tunay na kagandahan ng Ilog Pasig sa ngayon. Overload sa kaganda guys, dalhin nyo mga pamilya nyo, mga boyfriend nyo, pag wala kayong ginawa, pag may leave kayo, dalhin nyo dyan. Pero guys, magdala po kayo ng plastic, yung mga basura nyo, ilagay nyo sa plastic. Bawal magkalat. Nakita nyo yung kalinisan? Wow! Yung mga water lily na mulaklak, maganda yan. Pang dekorasyon din yan. Kung nakikita nyo ito guys, itong sa harap ni Pangulong Marcos Jr., yan po ang magiging resulta pag totally tapos na. And kudos naman guys, sa ating First Lady. Talagang magaling din ito mag-design, isa sa mga, siya po ang may panukala, idea niya po yan. Okay, ganda guys, look at that. Diba? Shout out sa inyong lahat, mga Marcos loyalists and supporters. Yan po ay para sa lahat. Nako, pang tourist spot yan, mga kababayan. Diba? Ayan, para sa lahat. Hindi po isang kulay lang. Para yan sa mamamayang Pilipino. Kayo naman, at least nakikita nyo kung nasaan napunta ang budget. Kung wala ang Pangulo, walang ganyan na may idea.
Kaya nga sabi ko nga, dapat ang Pangulo ng Pilipinas, kumpleto ang utak. Maparaan. O di madiskarte. See? Kumbaga, open-minded sa lahat ng magagandang bagay. Si Pangulong Marcos Jr., guys, ang gusto kasi nito, gawing number 1 ang Pilipinas sa kagandahan. Kaso lang yung mga ibang Pilipino, naku, sila na mismo ang naninira sa flag ng Pilipinas, katulad yung mga nagrarally sa Japan. Hindi kayo naloka? Actually, hindi si Pangulong Marcos ang apektado doon eh. Ang apektado doon, guys, kundi ang flag ng Pilipinas. Siyempre, ang Pilipinas. Sila mismo ang nagpapahiya sa bansang ito. Kasi ang lahat ng mga banyaga sa mundo, kilala na nila si Pangulong Marcos Jr. na kung gaano kagaling. Di ba? Sino ngayon na masisira? Sila din. Kasi sila po ay anti-Marcos. They are anti-government. Kaya wala silang panama. Talunan talaga sila eh. So dahil dito, guys, makikita nyo sa gabi kung gaano kaganda ang Pasig River. Grabe. Super duper. So yun mga kababayan, iwasan na mag-credit grabber. Although mayroon akong na-in-upload, guys, pero ito ay inaugurasyon ng another phase 1C ng Ilog Pasig. Mula sa pinakapuno nito, guys, umpisa hanggang sa pinakadulo ay aayusin po ng Marcos administration. O, diba? Nakita nyo yan, yung nasa harap nila? Yan po ay yung outcome niyan. Kayo naman. And kudos talaga sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Lahat po nakikita niya, no? Lahat gusto niya talagang gawin number 1 ang Pilipinas sa buong daigdig. Next naman. Yun naman talaga, guys, isa sa mga dream niya gawin na number 1 ang Pilipinas na sa kagandahan. O, di ba? Alam nyo kasi ganito, yung idea ng Pangulo at saka ni First Lady at saka mga staff, kudos po sa kanila, papagandahin yan kasi nakaka-attract din yan, guys, sa mga banyaga. Kayo naman, oo. Diba? Ayaw nyo pang ganun. Papaselfie-selfie sila, tapos ipopost nila sa IG nila, tsaka Facebook, sasabihin, anong lugar ito? Sasabihin nila, this is Philippines. Diba? Diba proud tayo? Tapos, ipagmamalikat natin ang ating sariling bansa kung gaano kaganda. No, 'di ba? Ganyan dapat. Hindi tulad ng mga ibang past admin, talaga naman walang kagandahan ng Pilipinas kundi kaguluhan lang no, masaga dito, away dito, binta dito. Uy, si Pangulong Marcos Jr. Hindi, guys, focus yan sa sa pagpapaganda ng Pilipinas, pagpapalago ng ekonomiya ng bansa at nakatutok sa mga magsasaka. 'Di ba? Mabigyan ng sapat na tulong galing sa pamahalaan. Iyon lang naman yun ang kanyang guys, goal. 'Di ba? Mapaayos ang buhay natin. Sino ba naman ang ama ng bayan na masasadlak tayo sa kahirapan? Hindi, guys. Kaso lang, ang problema natin sa ngayon, nagrereklamo ang ating mga kababayan kaysa mahalang bilihin. Wala tayong magagawa, guys. Nasa pagbabago ng panahon. Pag mataas ang guys, ang bilihin sa world market, tulad ng langis, natural, pagdating sa atin, medyo tumaas din ang mga bilihin because of langis. Kailangan natin siyempre nag-aangkat sila, gumagamit sila ng langis. Ganun lang yan. At isa sa mga sakit din, no? Ay mga traders, dinudubli ang kanilang mga presyo. Ganun, marami, mga kababayan. Kung nakikita nyo dito, kagandahan ng Pasig, wow. Sobra, no? Sobrang ganda. Alam nyo, kay Pangulong Marcos Jr. ko lang nakikita ang very, very organized na administrasyon, sa totoo lang. Kasi itong Pangulo na ito, guys, gusto niya talaga gawin na guys, super sikat ang Pilipinas. Kaso lang maraming mga naman, mga naninira. Kahit maganda ang ginawa ni Pangulong Marcos Jr., pangit pa rin sa kanila. Hindi sila satisfied, hindi sila masaya. Kasi ang gusto nila iupo, yung wala naman, walang alam, napaka-incompetent naman, walang kakayahan mamuno. 'Di ba? Parang ako, mahihinayang ako sa mga naumpisa ni Pangulong Marcos Jr., no? Sana sino man ang susunod na pangulo pagdating ng 2028 tuloy-tuloy ang pagbabago, no? So kung nakikita nyo dito, guys, talaga naman shout out sa inyo mga Marcos loyalists and supporters. Ayan, ay alam mo naman mga yan, talaga sulit sila sa ating mahal na pangulo.
lalo na po mga senior. Ay nako, shoutout sa inyo mga ma'am and madam, ma'am and sir. Ayan, ganda guys. O, pag may time kayo, day off nyo, pasyal-pasyal kayo dyan, di ba? O, magbakasyon kayo, mag-leave kayo sa mga work nyo. Why not naman din magpasyal-pasyal kayo mga kababayan? O, nako guys masasarap yung mga ano dyan mga tinda, yung mga tiyanggi natin, maraming mabibili, mga beswa. Kaya hindi kayo lugi. Basta yung kalat lang guys. Magdala kayo ng plastic, okay? Para sa akin guys, nako, nakaka-overwhelm. Ito nga ginawa ni Pangulong Marcos Jr. And of course guys, ang number one na may idea nito is ang ating First Lady. Kudos naman sa kanya. At sa lahat ng mga involved, especially sa ating Secretary Acosar. Nako, isa sa mga involved dyan guys sa pagpapaganda, no? Lahat ng staff, mga engineer, mga architect, lahat, kudos po sa inyong lahat, no? Sa ating mahal na Pangulo, talaga namang isa sa number one na may idea na pagandahin. Naku, maganda ito. Naku, mga kababayan, talaga maiinggan nyo, no? Ang mga tourist, ang mga banyaga dito pumunta. Tingnan mo yung mga fountain na yan, nagkukulay green, blue, may mga dim light pa. Sus Mariosep, tingnan nyo naman ang tubig ang linaw-linaw. Pero mula noong 1986, no, hanggang sa guys, sa panahon ni Digong, grabe, kulay dilaw yan mga beses. Mabuti nga naisip din ni Digong kahit papano guys na isip niya na linisin, tanggal lang mga water lily, mga supot-supot dyan, 'di ba? At least, 'di ba? Hindi naman natin sasabihin na walang naitulong yan si Digong. Mayroon guys, yun nga katulad ng sinabi ko, tinanggal lang lahat ng mga supot-supot dyan, mga water lily. Yun lang, hanggang doon lang si Digong. Pero yun naman, yung sinasabi natin dito is totally rehabilitation ng Ilog Pasig. Hindi po kay Digong yun guys. Under the Marcos administration, pinamumunuan ni First Lady. Kung nakikita yung mga ilaw na yan, yung mga magandang bakod yan sa gilid-gilid, lahat po yan under the Marcos administration. Wag naman kayong mag-grab na hindi naman sa inyo. Kayo naman talaga, lahat naman guys, lahat naman ng mga pangulo, talaga naman dapat gawin nila yan. Pero mas matindi si Pangulong Marcos Jr. Talaga makikita mo yung resulta Tingnan mo yan, para ka na lang nasa guys, sa ibang bansa, 'di ba? Sosyalin, mga beswa, yung mga ilaw-ilaw na ganyan. Ay naku, naloka ako. Tapos mag-dinner date kayo sa mga ganyan. Look at that naman. Tapos makita mo may water sa gilid. Tapos humampas yung hangin sa iyong hair. Nag-wave-wave. Di ba? Ang ganda, saya. Yun guys. Actually, mga kababayan, kung nakikita nyo dito sa gilid, hindi po patapos yan, mga besa. Under construction pa yung mga talagang yung iba pang dapat ayusin. Talaga naman talagang ginastusan talaga Ito pakinabangan ng lahat, mga kababayan. Sa totoo lang. Tsaka nakaka-attract din ng tourist sa ng mga yung mga banyaga na pumupasyal dito sa Pilipinas. Siyempre pag nakita nila yan, i-share yung mga video. Pag pumunta sila sa Pilipinas, hahanapin nila yan. Where is the Ilog Pasig? Sasabihin nila. Diba social guys? Anong kapalagayan nyo? Ako, ang palagay ko masaya. Kasi, sa wakas, napaganda rin ito. Diba? Very organized nga Very organized nga itong administrasyon na ito. Si Pangulong Marcos pa. Siya lang ang sakalam, mga besa. Nandyan Binibining Pilipinas Universe 2024 guys. Umatindi naman talaga. Si Binibining Pilipinas Chelsea Manalo. Yung guys, yung magandang kandidatang nanalo, representative ng Pilipinas sa Miss Universe this coming October 2024, I think, yes.
If I'm not mistake, guys. October, December ba? So, yan, nakikita nyo? Ang pangit actually itong yung contrast ng aking mobile. Ayan. O, diba guys, social. Pati mga ilaw, pati mga puno, may talagang ilaw. O, diba? So, dahil dito guys, pakinggan po natin, mga kababayan, ang speech na ating mahal na Pangulo. Ladies and gentlemen, good evening. Once again, we gather at the banks of the historic Pasig River to be able to witness the inauguration of the Esplanade's newest stretch that is part of the ongoing Pasig Bigyang Buhay Muli project. 5 months ago, when we opened the first phases of this endeavor to the public, I made a declaration, a promise, that I am fully in on this project, and that the First Lady and I would also be among the foremost advocates and proponents for its completion. So our presence here now shows that we are making good progress on that promise, and that we are serious in ensuring that this project will reach its envisioned fruition. We are here at the inaugural site of Phase 1C to mark the completion of another 500-meter showcase area of the Pasig River Urban Development Project's Manila Old Downtown segment. The additional 250 meters development will connect the existing esplanade from Jones Bridge to Plaza Mexico and Fort Santiago in Intramuros. Consistent with the initial project launch, Phase 1C focuses on functional development that includes pedestrian-friendly infrastructure, commercial zones, and green spaces. It features leasable stalls that will house several food and retail stores, as well as walkways, bike lanes, and a boardwalk that will add vibrance and drive tourism and generate economic activity along the riverbanks. The structures within the project are also targeted to use renewable energy and promote other ecological practices that are aligned with our environmental protection and conservation strategies. So this is our continuing in our national agenda of a sustainable development, which will redound to the benefits of generations to come. After decades of neglect, let us witness the revitalization of our beloved Pasig River, a river that will look and feel like the famous waterways across the world, and that we see the Seine in Paris, the Thames in London, the Chao Phraya in Bangkok. But Pasig River, unlike any other, it has its own stories, its own lessons, and its heritage to tell. It reflects the unyielding resolve of the Bayanihan spirit of the Filipino. Bringing the Pasig River back to life mirrors our ongoing journey towards a brighter future for our country. How well we do here will reflect our efforts in other areas of the country, and how successful we are at improving and leaving the country a better place than we found it. Rest assured that apart from our enthusiasm and optimism, the First Lady and I will provide all our support and commitment to the completion of this project, and hopefully in 3 years' time, that will be our goal. Concerned government agencies and our dear partners in the private sector have worked tirelessly to complete this project just as how we have envisioned it. The collaboration of the DSUD, member agencies, Interagency Council for the Pasig River Development, the City of Manila, and the excellent upkeep of the showcase area since it opened, it's to the public in January. Thank you for the dedication to the project. Coupled with this is an appreciation and a reminder to sustain the cleanliness, the beauty, the security of the esplanade, to ensure that this whole project will be finished within the target time frame that we have put. So let us keep up the pace and the hard work and ensure that the Pasig River becomes a place of rest, recreation, and pride for our people and our country. Fellow Filipinos, it is a new era of revival and resurgence for our country. This is an exciting time for us all as we bring back the glory of our nation little by little. Let us rally behind this advocacy and contribute in our own way to save the Pasig River, supporting and participating in the efforts, government and its partners, to help maintain its cleanliness, and that will go a long way. Let us work together, make this happen so that we can realize the promise our promise to the Filipino people, a safe, comfortable, productive, sustainable, and peaceful future for everyone. Thank you very much.
and I wish everyone a very pleasant evening. Ay, wow. Ay, wow, grabe. Social. Wala nang Marie. Ay, ano ba sir? First lady, Marie Luis Arneta Marco. Marie. Alam ko sir, Luis daw. Ha? Yung kanina ba sir? Yung kanina, walang Marie. Luis lang sir. Luis na lang. Walang Marie yung kanina. Wala na akong viewing. Ano? Thank you ba ako? Ako, umuulan pa talaga.